Mayor Vico Soto sinapubliko na ang kabit ni Tito Soto. Mainit-init pang ang paksa ng usapan ang tungkol kay Tito Soto matapos mabunyag ang isa sa pinakatatago niyang sikreto patungkol sa pagkakaroon niya ng kabit sa mahabang panahon. Tila nga binigyan ng hudyat si Anjo Eliana na ilabas na ang kanyang nalalaman dahil na rin sa patuloy na nambabatikos sa kanya. Kaya naman no choice na siya kundi ibulgar ang madilim na sikreto ni Tito Soto. Kasama na nga riyan ang kanilang madumi at nakakadiring pamamalakad sa programa ng Eat Bulaga dahil unti-unting lumalayo at nililisan ng mga dating host ang nasabing programa. Sa loob ng maraming taon, ang Eat Bulaga ay naging bahagi ng bawat tahanan. Isang programang nagbibigay saya, papremyo at inspirasyon sa mga Pilipino. Ngunit noong 2023, naging laman ng balita ang mga host na matagal nang magkakaibigan ay nagsimulang magtalo tungkol sa pamamalakad ng programa. Marami ang nagbulungan na tila may maduming sistema sa likod ng entablado. May mga favoritism, hindi pantay na trato, at mga desisyong ginagabayan hindi ng kabutihan kundi ng pansariling interes. Sa mata ng madla ang programang Tawanan sa Tanghali ay larawan ng kasiyahan, mga host na puno ng sigla, mga palakpakan at mga ngiting walang kupas. Ngunit sa likod ng mga ilaw at kamera, may unti-unting nabubuo na anino ng katiwalian at pang-aabuso. Maraming taon ang pinamunuan ng mga veteranong host ang palabas. Sila ang haligi ng programa, respetado, hinahangaan at kinakatakutan din ng ilan. Ngunit sa mga silid na hindi naaabot ng kamera, may mga sigaw na hindi naririnig ng madla. Isa nga sa pinakautang na lahat ng ito ay si Tito Soto na umano'y matagal nang may kabit mula noong 2013. Matatandaan ngang kamakailan ay hindi na kinaya ng asawa ni Tito Soto na si Helen Gamboa ang nalaman niyang pambababae ng asawa, kahit na ito ay may kaedara na. Samantala isa nga sa mga taong may malinis na konsensya ay ang pamangkin mismo ni Tito Soto na si Pasig Mayor Vico Soto na anak ng isa sa mga host na si Vic Soto. Nang makarating sa kanyang usap-usapan tungkol sa maduming pamamalakad sa isang kilalang programa sa telebisyon, hindi siya agad nagsalita. Ngunit bilang isang pinuno na naniniwala sa pagiging transparent, sinimulan niyang siyasatin ang mga lumalabas na issue. Para sa kanya walang maliit o malayong usapin pagdating sa katarungan. Sa kanyang mga pahayag maririnig ang mahinahon ngunit matalim na pananalita, mga paalala tungkol sa katapatan, respeto at integridad. Hindi man siya tuwirang nagtuturo ng pangalan, alam ng marami kung sino at ano ang kanyang tinutukoy. Sa mga salita tila simpleng paalala, naroon ang banayad na puna sa mga taong nawawala sa landas ng katotohanan. Sinabi nitong ang mga nababalita ay may katotohanan kaya naman pinaalalahanan niyang hindi pa huli ang lahat at pwede pang ituwid ang mga pagkakamaling ito na kung saan idinedirekta naman ito ng mga tao kay Tito Soto na kailangang pagbayaran ang mga kasalanan.